Hello everyone! Hulaan nyo na naman kung anong gagawin natin, mga kaitsyos. Charot. Alright, magluluto tayo, of course. Magluluto tayo ng pinakbet, Ilocanong pinakbet. Normally guys, ang original na Ilocanong pinakbet, dapat may, ang tawag nito, yung pork belly, na parang hinati-hati, excuse me, ng maliliit, and then, chop-chopin mo ba ng maliliit, and then, i-ano mo na until mag-turn brown, at mag-crunchy, and then, saka mo igigisa ang pinakbet, ang ricado ng pinakbet, which is, igigisa mo siya ng sibuyas, bawang, luya, at kamatis. And then, dahil may leftover kami ng itlog pugo, haluan natin yan guys ng itlog pugo. Wala lang, parang pang etchos-etchos lang. And then, ang special na sahog niya na lang is tofu guys. And then, ayan lahat ang ating ingredients sa pinakbet. May talong guys, may sitaw, may ampalaya, at sa ilalim meron pang okra, and then to kalabasa, and then gabi, para malapot siya mamaya. And, pag tinatamaan ng araw ang aking beauty, super char. Alagang Cetaphil. Charot. Okay. Ayan na, magigisa na tayo guys. So, mainit-init na yung pan. Yan siya. Kukuha ko guys ng olive oil. Hold on guys. Alright? So, ito guys, ang olive oil. Lalagyan na natin, o charot, sabay taas ang kilikili, o diba? Hindi siya maitim. Charot. So, ayan. Lalagyan natin ng medyo, siguro, konti pa. Medyo pinarami ko olive oil naman, para magisa natin ng good ang tofu sa mga ricado niya. So, ang unahin. And then, guys, ang ilalagay ko rin sa kanya na bagoong. Normally, hindi talaga ako nagbabagoong or nag-fish sauce kasi malansa. But, I made my own bagoong, guys, na made sa oyster, guys. Ayan. Nakikita nyo, guys? Sana nakikita nyo. Ayan. Oh, sarap niya, guys. Sarap ng oyster ko guys, na bagoong. Oyster, bagoong na made sa oyster guys. Special. Tapos, yan na, ilalagay na natin muna ang bawang. Dahil malakas ang apoy niya, ilagay ko na rin ang luya. And then, sibuyas. So, maya-maya ko ilalagay ang kamatis guys, para yung sibuyas mag-brown naman muna. Maganda kasi ang pinakbet na kompleto ang ricado niya guys. Kasi guys, mix ako, Ilocano Ibanag, pero purong Ibanag kami. Gawa ng Isabela is nahaluan ng Ilocano. Sabay, historical background naman ng konti. So, kaya, nahaluan kami ng Ilocano, kasi ang Isabela, nahaluan ng Ilocanong dialecto ba. So, ang Ibanag, pag nagluluto kami, it's mostly, kahit anong luto yan, sinigang, except sa dinengdeng or inabraw, ang ilalagay lang namin bawang. Pero yung paksiw, sinigang, nilaga, or adobo, it's always may luya, may bawang, saka may sibuyas. Yung tatlo na yun, guys. So, ayan siya, guys. Okay na. So, ang ilalagay ko is tofu na bago yung kamatis. Or I think kamatis. Narito na ako, guys.
Ayan. So, mamaya ugasan natin lahat ang mga ugasan. Mahirap pag walang cameraman. Ayan siya. And if ever mo puputol ito guys, mamaya dahil minsan may limit ang minutes ko. Idadagdag ko na lang ang karagdagan niyang video. Okay? Yan na siya. And so, ilalagay na natin yung tofu guys. Ayan, yung tofu. And then, dahil nalagay ko na ang tofu, I think ilalagay ko na rin ang, unless ilalagay ko siguro itong itlog sa huli. Sa huli na lang. Kasi otherwise, mga burbor or masira. Tofu guys is good for you. Ang tofu. Maganda sa'yo guys. Ito naman season na itong tofu I think. Masarap ng tofu guys. Tapos yan na guys. Nilagay ko ng itlog na pugo. Nag-worry kasi ako kanina baka masira ako pero hindi naman siguro kasi buo naman siya. Yan, nilagyan ko na ng paminta. So, ang unang isasawag natin is gabi. Gabi guys at kalabasa. Hold on. Ito ng gabi guys. Nilagay ko na. Kalabasa, pinagyan ko sa dami. Tapos, halo-halo ko lang muna siya, guys. Then, lagyan ko na siya ng bagoong. Kaasin mamaya. Lagyan ko lang ng konting water, guys. Di as madami kasi pinakbet. So, basically, itong pinakbet ko guys, special. Kasi, tofu ang nilagay ko, saka may itlog pugo. So, ayan. Lalagyan ko na siya ng, asin saka bagoong. So, siguro bagoong muna. Konti lang. Kahit naman ng masyadong madami. Okay. Tapos guys, lagyan na natin nito ng bouillon powder. And then, asin, of course. Hindi mawawala ang asin, guys. Pero, konti lang kasi. Meron akong nilagay na bagoong. Para hindi siya maalat. Siyempre, black pepper. Hindi mawawala ang black pepper, guys. I don't know, I love black pepper. So, I know I already put fresh garlic, pero naglalagay pa rin ako guys ng garlic powder kasi iba yung lasa pag may garlic powder. And then, syempre, lalagyan na natin ng water. So, yun. Ganun lang karami guys. Kasi, mahirap pag masyadong maraming water. So, ayan. Mukhang marami, pero okay lang kasi marami ulalagay na gulay. So, papukuluan na natin yan para hanggat lumambot ang gabi niya. Pag medyo lumambot, lalagay ko naman ang kalabasa niya, guys. So, ayan siya.
So, ayan na guys, nilagay ko na ang kalabasa. Maya naman talong sa kasitaw. Kasi ang gabi, medyo okay na siya. Sarap ito mamaya guys. I hope di ko siya naalatan. Here you go. Tapos, mamaya naman guys is yung talong sa kasi. Ngayon guys, nilagay ko na ang sitaw at saka talong. Mahuli ang okra sa ampalaya. So, dahil marami na siya, pangit hihalo sa ano. Ganito ang tamang paghalo guys. Para hindi mo masira ang sahog niya. Ayan, ganyan siya guys. Ayan, ganyan. So, hayaan mo lang siya na kukulo. So, ibabalik na natin yung takip niya, guys. Mga 5 minutes, luto na lahat, guys. And there you go. And then, at eto na guys, malapit na siyang maluto. Hinalo ko na ang, yan o, ampalaya at saka yung okra. So, of course, ganito na naman ang paghahalo dahil masyadong marami ang laman niya guys. Ihalo natin siya ng ganito. Para hindi masisira ang sahog niya guys. Ganyan ang paghahalo. Nananahal ang okra niyang maigi. Come on, okra. Napupes. Okay, there you go. So, ayan. So, kung lang natin okra sa kanya. So, mga 5 minutes, sabihin na lang natin guys. 5 minutes, tapos na ito. Kita ko sa inyo guys. Yan siya. So, mga 3 to 5 minutes luto na to guys. Ang pinakbet. Yummy. Tama-tama ng timpla niya guys. Ayan na guys. Luto na ang pinakbet. Perfect. Perfect ang lasa niya guys. Grabe. Sarap. Yummy. Alright, thank you everyone. Yan ang pinakbet guys. Special na pinakbet. Thank you everyone and have a blessed Tuesday everyone. Blessed and safe everyone. Thank you.